nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso, pag-isahin mo ang laman ng Sa sandali pong ito, sa ating pagsasama-sama sa pagpupuri sa ating Panginoon. Minsan pa po, samahan nyo kami na alayan ng pagsamba at alayan ng papuri at pasasalamat ang ating Diyos. Hallelujah. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we came, oh Lord. We'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit works within us. And as we gather, may we glorify your name. knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we came, oh Lord. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases.
oh Lord, great is thy faithfulness. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our heart begins to worship, we'll be blessed because we came, oh Lord. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Sa magandang araw po sa ating lahat. Tayo po'y sama-samang dumulog sa Panginoon. Pagkatiwala po natin ang ating gawain sa umaga pong ito. Saan man po tayong lugar naroroon, samahan niyo po kami sa ating pananalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, we acknowledge your presence, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At hayaan niyo po, Panginoon, na sa umaga pong ito, na ilapit namin ang aming mga sarili, ang aming mga gawain sa paanan mo, Panginoon. Salamat po sa divine intervention nyo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa kabila ng mga pinagdadaanan, Panginoon, ng mundong ito. Narito pa rin kami, O God, patuloy na magpupuri at magpapasalamat, dadakilain ka, Panginoon, sa araw na ito. At hinihingi po namin ang patuloy mong paglilinis sa buhay ng bawat isa sa amin. At alam nyo po, Panginoon, ang kalalagayan namin sa mga oras na ito. Hayag o hindi man hayag, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, ay nakita nyo po anumang kaganapan, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po sa paglilinis nyo at pagsama nyo, Panginoon, sa araw na ito. Purihin ka, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo sa aming kalagitnaan. Apart from you, we can do nothing. Salamat po sa presensya mo na maranasan namin muli, O God, saan man kami, Panginoon, naroroon sa mga oras na ito. At hayaan niyo po, O God, na ang iyong banal na presensya maranasan ng mga kapatid namin, Panginoon, sa mga oras na ito. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang kabuuan ng aming gawain mula sa mga oras na ito hanggang sa mga susunod na oras, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka magpakailanman. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. 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 Over the mountains and the sea, your river runs
reverence with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, and I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. They will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. Halina't sama-sama po nating ilapit sa Diyos sa panalangin ang ating iglesia bilang isang pamilya. Tayo po yung mukod at tayo po yung manalangin. Amang banal, minsan pa nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa pagliligtas mo, Panginoon, o Diyos, sa church, Panginoon, sa iglesia, sa mga mananampalataya. O Diyos, Lord, salamat sa magandang halimbawa sa Philadelphia, Panginoon, na sila ay naging matapat na tagasunod mo, Panginoon. O Diyos, salamat, Panginoon. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumasama. Pinagtatagumpay mo ang mga mananampalataya. Iniingatan mo, O Diyos. Pinapasuko mo ang mga gawa ng Diablo, ni Satanas. Ama, ikaw ang nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Pagpalain mo po, Ama, ang iyong banal na salita, O Diyos, at turuan ng bawat isa na kami ay manampalataya ng lubusan sa iyo. Iwanan namin, Panginoon, ang mga maling aral, at ang panghawakan namin ay ang salita mo, Panginoon, na siyang totoo, siya ang tapat,
siya ang salita mo, Panginoon, na siyang magbabago ng buhay. Amang banal, salamat po. I-bless mo po ang church na kinabibilangan namin. Ang iglesia na pinaghaharian mo, o dakilang Diyos. Lord, salamat sa pagliligtas mo. At nais naming ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, ang iyong ang buong Blessed in Christ by Grace Church, na kung saan ito'y iniligtas mo, Panginoon. Ang paglago at ang pananatili ng aming pananampalataya ay patuloy mo, O Diyos, igawad, maging matatag kami, matiisin kami sa lahat ng bagay habang hinihintay namin ang muli mong pagbabalik. Salamat po sa pagliligtas mo, salamat sa pagsama mo, salamat sa pagtatagumpay mo, Panginoon, sa buhay po namin. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, at sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala ang buong iglesia o ang buong church, Panginoon. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Awit 16 verses 7 to 11. Pinupuri ko si Yahweh na sa aki pumapadnubay, at sa gabi, sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina, hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak, hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak, sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Awit 16 verses 7 to 11. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Biblia sa aklat ng Revelation chapter 3 verse 14 to 21. Ang sulat sa iglesia ng Laodicea. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ang sinasabi niya na ang pangalan ay Amen, ang matapat at tunay na saksi, at siyang pinagmulan ng lahat ng nilalang ng Diyos. 15. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Maano sanang malamig ka o mainit. 16. Ngunit dahil sa ikaw ay malahininga, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sasabihin mo na ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalaman, ikaw ay abang-aba, kahabag-habag, maralita, hubad at bulag. Kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng dinalisay na ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin ng puting damit upang matakpan ang nakahihiya mong kahubaran, at ng gamot sa mata mong ikaw ay makakita. 19. Tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka, pagsisihan mo't talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Last verse, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking luklukan, kung paanong ako'y nagtagumpay at nakaupo ngayon sa tabi ng aking ama sa kanyang luklukan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po.
Magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Diyos sapagkat patuloy ang kanyang pag-iingat sa atin sa gitna ng pandemyang ito. Purihin siya sapagkat patuloy ang kanyang deliverance sa atin. Samahan niyo ako sa isang panalangin. I-commit natin sa Panginoon yung ating gawain ngayong umaga. Lord, salamat po sapagkat napakatapat mo sa amin. Patuloy kang nagliligtas ng iyong mga anak sa pandemyang ito. At kahit na po ganito ang nangyayari sa buong mundo, ang iyong gawain, ang iyong salita ay patuloy na ipinapangaral, patuloy ang bawat sa amin na sumasamba sa iyo sa pamagitan po ng teknolohiya. Hindi po na pipigilan ng iyong gawain sapagkat ikaw, O Diyos, ay makapangyarihan. Kaya ngayong umaga, hiniling namin na patuloy ng iyong banal na Espiritu ay kumilos sa aming kaligitnaan, sa aming pagsamba at pakikinig ng iyong mga salita. Nawa po, kumilos po ang iyong banal na Espiritu sa aming kaligitnaan ngayon. Purihin ka at binabalik namin ang papuri sa iyo sa pangalan ng Panginoong Yesus. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa ating tema na ang pagsama ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang ating text ay matatagpuan natin sa Revelation chapter 3 verse 14 to 22. Ito ay pinagatan kong Laodicea ang maligamgam na iglesia. Ang sulat na ito, alam natin na mula kay Kristo, ang tinawag ang kanyang sarili na Amen or the so be it o ang tapat na at tunay na saksi ang pinagmulan ng mga nilalang ng Diyos. Ibig sabihin nito, ang Panginoon Jesus ang origin ng mga nilikha. Siya ang lumikha. At siya, dahil sinabi niyang siya ay Amen or Amen, siya ay truth or the embodiment of truth. So ito ang pagpapakilala ng Panginoon Jesus sa kanyang sarili. At ito ay sinulat niya sa anghel o pastor ng iglesia ng Laodicea na kumakatawan sa iglesyang ito. At kung susuriin natin ang sulat na ito, tila karamihan ng content o ng nilalaman ay panay kapintasan nag-iglesia sa Laodicea. At parang ito lang ang natatanging iglesia na parang walang sinabing positibo o mga bagay na maganda ang Panginoon Jesus na katangian nila. Ano ba nga ba ang mga sinabi ng Panginoon Jesus sa iglesia sa Laodicea? Makikita natin sa verse 15 hanggang 17. Sinabi ng Panginoon Jesus na alam niya ang lahat ng kanilang mga ginagawa. Walang nalilingid sa Panginoon. Na sila ay hindi mainit o malamig. Nais ni Kristo na sila ay mainit o kaya malamig. Pero sila ay maligamgam. Sa Ingles ay lukewarm. Dahil dito, kanya silang isusuka. Medyo mabigat na pananalita ito na nakakalungkot. Hindi maganda pakinggan para sa mga Kristiyano sa Laodicea. Ganito naman ang sinasabi ng mga Kristiyano sa Laodicea. Sa verse 17, part A, sinasabi nila sila ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay at walang kailangan o kompleto sila sa lahat ng bagay na kailangan nila. Pero ito naman ang sinasabi ng Panginoon Jesus tungkol sa kanila. Sabi ng Panginoon Jesus, hindi nila alam na sila ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag at hubad. Ang payo ng Panginoon Jesus sa kanila ay bumili sila sa kanya ng purong ginto upang tunay na sila ay maging mayaman. Puting damit upang maramtan ang kanilang hubad na katawan. At gamot para ipahid sa kanilang mga mata upang sila ay makakita. Para maintindihan natin ang mga sinabing ito ng Panginoong Hesus, ay balikan natin ang kasaysayan ng Laodicea. Dahil ito reflective sa kanilang spiritual na kondisyon. Reflective ito sa kanilang kondisyon sa panahong sinulat ito ng Panginoon sa kanila. Ang Laodicea ay mayaman.
Ito ay isang mahalagang syudad na mayaman sa Asia Minor or Turkey sa ating panahon ngayon. Marami-rami din ang population ng mga Hudyo sa lugar na iyon at ito ay sentro ng pagsamba kay Cesar at ng Diyosang si Asclepius. Kaya mayroon itong templo sa Laodicea at mga medical schools na konektado sa templo doon. Noong AD 60 o panahon o Year of Our Lord, 60, winasak ang Laodicea ng isang napakalas na lindol, kaya ito ay sobrang nalugmok. Bumagsak ng husto ang Laodicea. Ngunit dahil sa yaman ng Laodicea, tinanggihan nila ang tulong ng mga karatig lugar nila. Bumangon sila sa sarili nilang sikap at yaman. Ang Laodicea ay kilala sa pagiging sentro ng komersyo. Kahit ang mga produkto nila ay binibenta nila sa ibang bansa. Kaya pinagmamalaki ng mga taga-Laodicea ang tatlong bagay. Ang kanilang financial na yaman, ang textile industry nila at ang kilalang gamot na pinapahid sa mata at ina-export din sa ibang bansa. Pero alam niyo ba na mayroong kahinaan ang Laodicea? Ang isa sa mga problema ng Laodicea ay ang mahirap na supply ng tubig. Ito ay nagmumula pa sa bukal ng mainit na bukal ng Hierapolis na mahigit 10 kilometro ang layo mula sa siyudad. At dumadaan pa ito sa mga tinatawag na aqueduct o mga kanal para makarating sa Laodicea. Kaya pagdating ng tubig sa Laodicea, ito ay maligamgam na. At kung sila ay aatakihin ng kaaway, kapag naputol ang supply ng tubig, tiyak madali na silang magagapi. Kaya ang Laodicea ay sila ay malambot, sila ay soft at handang makisama o makipag-compromise sa mga posibleng makakaaway nila. Nang sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila na sila ay maligamgam, naiintindihan ito ng mga Laodicean Christians. Alam nila na maligamgam ang kanilang tubig na iniinom araw-araw at hindi ito kanais-nais. Ito ay napakalungkot na paglalarawan ng condition o spiritual condition ng Kristiyano sa Laodicea. Ang pagiging lukewarm ay larawan ng kawalan ng pakialam or indifference at pakikipag-ayon or compromise. At ang pagiging mainit ay nakakapagpagaling. Ang malamig naman ay nakakapagpapresko. Ang maligamgam ay walang silbi sa anumang sitwasyon. Kaya ganito ang buhay Kristiyano na iglesia sa Laodicea. Wala silang silbi, walang halaga. Nasa gitna. Hindi against, hindi rin pro. Ganito sila inilarawan ni Charles Spurgeon, isang Baptist pastor sa England. Sabi niya, ang iglesia sa Laodicea ay hindi mainit para sa katotohanan. Hindi mainit para makapagpabago. Hindi mainit para magalit si Satanas. At walang init para isuko ang buhay sa harapan ng Diyos. They are not hot to be a source of healing, not cold to be a source of refreshing. Sa ating panahon ng pandemya, ang maging lukewarm ay mapanganib. Dahil swak o sakto ito sa hilig ng ating laman o ng ating human nature na mayroong katamaran at kawalang pakialam. Ang lamig ay nakakapagpanginig, ang sobrang init ay nakakasakit, pero ang maligamgam na tubig ay masarap sa pakiramdam o kapag ito'y pinaligo. Ito yung temperaturang gusto ng ating laman. At ang mundo ay kampante sa maligamgam na iglesia. At ang ganitong iglesia ay masaya sa kanyang sarili. Pero sa panlasa ng Panginoong Hesus, nakakasuka ito. Sabi nila sila ay mayaman sa material na bagay at wala nang pangangailangan pa. Mababasa natin sa verse 17. Mayaman nga ang mga Kristiyano sa Laodicea at wala nga silang pangangailangan pa. Pero sa kabila ng nito,
Sa paningin ng Diyos, sila ay kahabag-habag. Dukha, bulag, at ubad sa paningin ng Diyos sa kanilang spiritual na kalagayan. Iniisip na sila ay mayaman, pero ang totoo, sila ay dukha. Kabaliktaran ito ng iglesia sa Smyrna, kung saan iniisip na sila ay mahirap, pero ang totoo, sila ay mayaman sa spiritual na kalagayan. Ang tao kapag gumaganda ang buhay o yumayaman ay natutuksong ilagay ang kanilang seguridad sa kanilang yaman. Kaya pakiramdam nila hindi nila kailangan ang Diyos. Nakakasapat sila, ganito ang kaso ng Laodicea. Mga dukha sila sa kabila ng kanilang yaman, sa kabila ng kanilang pagiging sentro ng komersyo. Hubad sila kahit na sila ay nakasuot ng makintab na itim na lana na produkto ng kanilang textile industry. Sikat ang kanilang textile industry at binebenta pa sa ibang bansa ang kanilang mga produkto. At bulag sila kahit pa meron silang mabisang gamot na ipinapahid at binebenta rin sa ibang bansa. Ngunit hindi sapat ang husay ng gamot na ito para makakita sila ng kanilang spiritual na kalagayan na isang kalunos-lunos na sitwasyon. So ang payo ng Panginoon Hesus sa kanila ay makikita natin sa verse 18. Sabi niya, bumili kayo sa akin ng dalisay na ginto. Kung tatanggapin nila si Kristo o ang kanyang yaman, magiging tunay na mayaman sila. Kung bibili sila ng puting damit at kung tatanggapin nila kay Kristo ang malinis at matuwid na damit ng kabanalan, sila ay tunay na magiging sila ay tunay na madadamtan at hindi makikita ang kanilang kahubaran. Sabi ng Panginoon Hesus, bumili sa kanya ng pampahid sa mata. Kung kanilang tatanggapin ang kagalingan ng spiritual na paningin nila, sila ay tunay na makakita. Pero dahil sa ganitong kalagayan ng iglesia sa Laodicea, mayroong babala ang Panginoon Hesus sa kanila. Sa kabila ng kalagayan ng Laodicea na lukewarm o maligamgam, hindi inalis ng Panginoon Hesus yung kanyang pag-ibig sa kanila. Yung presensya niya is sa kanila pa rin. Pero mayroon siyang babala sa kanila. Sabi niya, sinasaway niya at pinapalo ang kanyang mga tagasunod at kung kailangan na sila ay makaranas ng sakit, ay gagawin niya ito sapagkat mahal niya ang kanyang iglesia. So kapag ginawa ito ng Diyos, maaring it might hurt so bad. Nais ng Panginoon Hesus na sila ay maging masigasig muli at magsisi sila sa kanilang pagiging maligamgam. Kung hindi sila ay kanyang isusuka. Paano bang sila ay nasa bibig ng Panginoon Hesus at sila isusuka? Sila ay nasa bibig ng Panginoon Hesus dahil sila yung tagapagsalita o tagapagbahagi ng kanyang salita. Sila ay nasa bibig ng Panginoon Hesus dahil sila ay laging ipinapalalangin ni Kristo at alinman sa sitwasyong ito, lubang nakakalungkot na sila ay isusuka ng Panginoon Hesus. So ang panyaya sa kanilang Panginoon Hesus ay makikita natin sa verse 20. Inaanyayahan sila ng Panginoon Hesus na buksan nila ang pintuan ng kanilang iglesia upang siya ay papasukin. At tanggapin nila ang kanilang pagiging lukewarm at sila ay magsisisi. Kabaliktaran ito ng normal na portrayal natin ng Panginoon Hesus ay nasa labas ng pintuan na tila ba isang hesitant na guest na kailangan pang anyayahan. In fact, sa konteksto ng passage na ito, it is Christ who invites the church to let him come in. He is a willing guest who wants to come in and dine with his people if his invitation is accepted. Ang tanong dito is, tatanggapin ba natin ang invitation ng Panginoon Hesus na siya ay papasukin? Sa kabila ng ganitong kalagayan ng
church ng Laodicea, may pinangakong gantimpala ang Panginoon Yesus sa verse 21. Kung susundin nila ang payo ng Panginoon Yesus sa kanila. Sabi niya, to him who overcomes, sabi niya, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on His throne. Paano? Well, sabi niya, kailangan maging overcomer sila. Maging overcomer sila sa kanilang kawalan ng pakialam, sa kanilang pagiging compromiser, at sa kanilang pagiging maligamgam o lukewarm. At ang Panginoon Jesus ay nangako, mayroon siyang reward na ibibigay sa kanila. At ito ay yung makaupo sa trono at kung sila ay magiging mga overcomers. To sit on His throne, with Him on His throne, is a position of authority and power. And power to judge as well. Nababasa natin sa Biblia na tayo ng mga Kristiyano ay maupong kasama ni Kristo at we will reign with Him. So kung we will reign with Him, then there must be a kingdom to reign over a certain group of people. So anong condition para matamo natin ang gantimpala na ito na pinapangako ng Panginoon Yesus? Sabi ng Panginoon Yesus, we should be overcomer on our dependence on the wealth for security. Nabanggit natin kanina na kapag tayo ay riwasa, ang tendency natin ay dumepende doon sa ating yaman para sa ating seguridad. Kailangan ma-overcome ng mga taga-Laodicea ang pagiging indifferent, ang pagiging dependent sa kanilang yaman, at sa kanilang pagiging compromiser at pagiging maligamgam. Mga kapatid, kung ang ating iglesia o ang ating sarili ay nasa ganitong o kaparehong kalagayan ng Laodicea, may babala ang Panginoon. Pakinggan natin ito, nabanggit kanina. At kung tayo ay muling magsisi at maging masigasig, at tatanggapin natin ang kanyang invitation na siya ay pumasok sa ating iglesia, siya ay muling makikipag-fellowship sa atin at kagabayan tayo para ma-overcome natin ang pagiging maligamgam. Ang pagiging overcomer ay isang kalagayang nais nating dapat gawing layunin, sapagkat sa panahon ng mga tukso, sa panahon ng mga tulad nitong pandemya ay mayroong tukso na tayo ay maging maligamgam, na maging compromiser dahil sa kahirapan ng buhay. Subalit, ang pagsama ng Diyos ay patuloy niyang tinutupad, patuloy niyang ipinapadama ang kanyang presensya, ang kanyang pagsama sa atin sa pamamagitan ng patuloy na deliverance na ginagawa niya sa atin sa panahon ito. Patuloy na provision niya na patuloy na binibigay sa atin. At yung katapatan ng Panginoon ay patuloy nating nararanasan. Purihin ang Diyos sapagkat sa lahat ng panahon kung saan tayo ay nanlalamig o nangihihina o kaya ay nagiging lukewarm, ang Panginoon Yesus ay andyan pa rin, patuloy na umaanyaya sa atin na baguhin natin yung ating buhay o condition natin ng buhay spiritual. Kaya ngayong umaga, purihin ang Diyos sapagkat ang pagsama ng Diyos sa atin ay hindi natatapos. Pinangako niya ito sa atin. Isang katawan sa harapan ng may kapal, hinubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran,
Bunga ng pag-ibig ng Diyos ang pinagmulan. Isang katawan, Sa harapan ng may kapal, hinubog na kanyang balat upang maging kagalakan. may isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na tayo'y magkaisa. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Hinubog ng kanyang balat upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na tayo'y magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, limutin na tayo'y magkaisa. Tapusin na, limutin na tayo'y magkaisa. Tapusin na, limutin na tayo'y magkaisa. Efeso 4:2-5. Kayo'y maging magpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sa iyong katapatan sa amin. Nakakatakot po ang panahon namin ngayon, pero salamat sa kapayapaan na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Patuloy ang iyong pag-iingat na aming mga buhay. Patuloy mo kaming binibigyan ng mga pangailangan sa araw-araw. At ang iyong kapayapaan na patuloy mong ipinaparanas sa amin. Pinagkakatiwala po namin ang buhay ng bawat isa sa amin, ang aming pamilya, ang aming church, ang aming sariling mismong buhay, Panginoon. Pinagkakatiwala namin ito sa iyong mga kamay. Ingatan mo po kami. Ingatan mo po ang iglesia, ingatan mo po ang iyong pamilya. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Salamat po at sa aming patuloy na paglilingkod sa iyo, patuloy mo bigyan kami ng kapayapaan at boldness, lakas ng loob na magpatuloy sa gawain. And if there is any opportunity to share your word, Lord, we pray that you will give us the boldness and the wisdom to share your word. As of now, when we're staying here in our houses, because of the risk of infection, we pray, O Lord, that you will continue to cover us with your blood, cover us with your deliverance, and let your angels minister to your saints, O Lord. Thank you for their presence at this time
We may not be able, we may not see them, but we know that their presence and their assistance is with us always. So salamat o Lord, nawa maibigay namin ang lahat ng pagsamba at papuri sa iyo. At salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na tagapagpatnubay at tagapagturo namin. In Jesus' name, Amen. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ's rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, let the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, we come together now to worship Him. This house is built on Christ's rock, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Yes. I'm found where I belong. I'm the living soul. In this house I will go. I found where I belong. I'm a living soul. In this house I will go. I found where I belong. I'm a living soul. In this house I will go. I found where I belong. I'm a living soul. This house I will go. There is power here for a miracle. Set the captives free, make the broken whole. That's the level. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. So awesome, God is awesome.